Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Nagpapasalamat po kami sa inyo na palagi kami ninyong sinasamahan. Nawa ang presensya ng banal na Espiritu Santo ay mananahan sa ating lahat. Awitin po natin yung page 41, He leadeth me. Paglugot ko ay si Jesus at kaaliwan ng loob. Sa anumang aking kilos, ako ay kaniyang hukom. Paglugot kita, O Jesus, sa anumang aking kilos. Dapat akong tagasunod sa salita mo mairog. Kahit sa masayang bayan o sa kapigatian man, sa dagat na palawakan, ang patnugot ko ay ikaw. Patnugot kita, O Jesus, sa anumang ating kilos. Dapat akong tagasunod sa salita mong mairog. At sa aking kawakasan, biyaya mo ay pakamtan. O Jesus, sapagkat ikaw ang patnugot ko saan man. Patnugot kita, O Jesus, sa anumang aking kilos. Dapat akong tagasunod sa salita mong mairog. Amen. Dakila at makapangyarihan namin na Diyos, pinupurin mo namin at pinasasalamatan sa pamagitan ng iyong patnubay sa amin na ipinahintulot mo na kami po ay magpuri sa iyong pangalan, magbabahagi ng iyong salita na iyong inuutos sa lahat sa amin. Nawa po, Panginoon, lukuban mo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang lagi na magsasalita sa amin at magbibigay sa amin ng kapangyarihan. Nawa po, Panginoon, ang lahat na nanonood nito ay mapuspos ng iyong banal na Espiritu Santo at magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay upang sila po ay magkaroon ng liwanag sa kanilang pangingisip na ikaw lamang ang Diyos na dapat namin susundin at paniniwalaan. Ito po ang aming dalangin sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Amen. Ang ating devotional reading ngayon ay ating matatagpuan sa sulat ng Gawa, Kabanata 2, talata 14 hanggang 18. Tumayo si Pedro sa 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga
naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang taong ito gaya ng palagay ninyo, sapagkat ikasiyam pa lamang ng umaga. Manapay natupad ngayon ang sinasabi ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao, at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak. Ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatanda na lalaki magkakaroon ng mga panagkinig. Sa mga araw na yon ay pagkakalooban ko rin ang aking espiritu, ang aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Amen. Aming Ama at aming Diyos, Yes. ang salita mo, Panginoon, na aming ibabahagi. Mhm. Sana po, Panginoon, ipagkaloob mo po sa bawat nanonood nito na magkaroon po sila ng Espiritu Santo na kumikilos sa kanilang mga buhay, Yes. upang sila po ay patuloy na mananalig at mananampalataya sa iyo, na ikaw po ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Ito po hiniling namin sa pamagitan ni Jesucristo namin Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Kung ating pansinin po mga kapatid, yung unang talata sa talata 14, ang sabi dito, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsasalita ng malakas. Mga kababayan at mga minamahal, mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Kaya sinasabi ito ni Apostol Pedro sa lahat na naninirahan doon sa Jerusalem, sapagkat yung mga apostol doon na nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagkaroon ng mensahe, mga salita na hindi nila ginagamit, nakapagsalita sila. Halimbawa, isang Ilocano, nakapagsalita sila ng Bisaya. Mhm. At sabi ng taga-Jerusalem, bakit yan? Kilala ko yan. Bisaya yan. Bakit mahusay magsalita ng Ilocano? Sabi naman ng iba, yun ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi naman ng iba, lasing laman yun. Sabi naman ni Apostol Pedro, ang sabi niya, hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo, sapagkat ikasiyam pa lamang ng umaga. Maaga pa nga naman. Bakit lasing na ang sinasabi nila? Kasi pag lasing na, kadalasan sa uminom ng mga alak, nasa alas 6 na, tapos na ng trabaho, alas 7, alas 8, tapos ng pagkain, nakatapos na sila ng kanilang hapunan. Doon sila, karamihan doon, malalasing. Umaga pa nga naman, ay kasiyam lang ng umaga, tapos ang sabi nila, yun ay mga lasing. Kaya maraming mga tao na naniniwala na ito'y hindi gawa ng Diyos, gawa lamang ng tao. Sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo na ito'y hindi gawa ng tao, igawa ng Diyos. Ang Diyos natin ay nagbibigay ng kaalaman, karunungan, katalinuhan. Yes. Walang imposible sa Kanya. Kung talagang gagamitin Kanya, hindi hadlang na ikaw ay hindi makapagbahagi sa iba't ibang wika. Ang mahalaga lang doon, nagagamit ka ng Panginoon, sumusunod ka sa Kanya. Ang sabi dito sa talatang 17, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos.
pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao. Ang Diyos ang nagkakaloob. Kaya kailangan ng lahat ng mga tao ay gagamitin ng Diyos. Hindi sinabi niya na pagkakalooban ko ng banal na espiritu ang mga apostol ko. Kundi ang sabi niya, lahat ng tao ay pagkakalooban niya ng espiritu. Kaya sa pamagitan ng ginagawa ng Panginoon ay ito'y hindi magagawa ng tao. Magagawa ba ng tao na magkaloob ng katalinuhan, karunungan, katalinuhan at kapangyarihan sa pamagitan ng mga banal na espiritu at sa pamagitan ng panalangin ay gumagaling? Ganun ang inuutos ng ating Panginoong Jesucristo nga kailangan ang lahat ng tao ay magagamit niya at susunod. Amen. Dito sa susunod na talata ang sabi dito, at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak. Ang inyong mga binata makakakita ng pangitain, at ang inyong matatanda na lalaki magkakaroon ng panaginip. Yung pangitain, ano bang ibig sabihin yung pangitain? Ano sa pagkaintindi natin sa tinatawag pangitain? Sa English yata ay vision, no? Mas madali yata sa English, pangitain, vision. Ibig sabihin noon, ang vision ay mayroong pangarap na magkaroon sila ng pangitain, ay tipunin nila mga tao upang sila ay magkaroon ng pagpupuri at paglilingkod sa ating Panginoon sa pamagitan ng inuutos ng ating Panginoon sa lahat ng tao. Yun ang ibig sabihin ng pangitain. Yung sinabi naman na magkaroon ng panaginip ang mga matatandang lalaki. Mayroong panaginip na hindi maunawaan. Mayroon mang panaginip na madaling maintindihan. Kagaya ng sa lumang tipan, 7 baka kinain sa 7 payat na baka. Hindi niya maintindihan kung ano ibig sabihin sa panaginip na yun. Mayroong marunong mag-explain kung ano ibig sabihin. Nagtanong siya kung ano ibig sabihin. Ang sabi, 7 taon na masagana, 7 namang taon na tagutom. Ibig sabihin, walang ani sa loob ng 7 taon. Yung maraming ani, 7 taon na masagana. Yun ang ibig sabihin sa matabang baka na 7 at sa payat na baka na 7. Ang ginawa ng mga malalapad yung mga lupain nila, tanim ng palay, tanim ng kung anong maisip nila at kanilang iniipon na masuplayan ang lahat ng tao sa 7 taon na tagutom. Yun ang ibig sabihin. Kaya minsan mayroong panaginip na hindi mo maintindihan, mayroon naman panaginip madali na maunawaan. Kagaya sa akin, nang doon pa sa probinsya na naginip ako, na tumawid ako sa isang bundok sa pamagitan ng paglipad. Nagtaka ko paano ko makalipad, wala naman kong pakpak. Paglipad ko, kamay ang aking ginagamit. Nakatawid ako doon sa kabilang bundok. Ang ibig sabihin pala doong panaginip ko, darating ang araw na lilipat ako ng tirahan. Kaya napunta ko dito sa Manila na hindi ko inaasahan na makapunta dito sa Manila. Yun ang ibig sabihin sa aking pananaginip. Kaya yun ang inuutos ng ating Panginoon sa pamagitan ng pangitain at sa pamagitan ng panaginip. Dito sa kasunod ang sabi dito na sa talatang 18, sa mga araw na yun ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Hindi sinabi na magpapahayag ka
magpapahayag yung mga inuutusan, kagaya ng mga apostol, inuutusan, magpapahayag. Kung ating ihambing sa ating mga manggagawa, mga pastor, diakonisa, karamihan sa mga miyembro na mga laiko na kailangan tutulong sa pagbabahagi, sa pagmemisyon, ang sabi ng iba, hindi naman ako pastor, hindi naman ako diakonisa, at saka yung mga pastor kaya sinusweldohan natin. Kailangan sila ang magmemisyon, sila ang magbabahagi ng salita ng Diyos. Subalit kung babasahin natin sa Mateo, Kabanata 28, talatang 11, ang sabi dito, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging sasama sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Hindi ka pababayaan ng Panginoon sa mga gawain mo na yun. Pastor man o hindi pastor, sasama siya sa iyo. Ibig sabihin, nawalan din ng pag-asa ang tao dahil nahirapan siya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Subalit ang sabi ng talatang itong, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa mensaheng aming nabahagi, at sana ang nakakarinig nito, hipuin mo po, Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay upang paniniwalaan ka na ikaw, aming Diyos, na nagbibigay sa amin ng kaalaman, karunungan, katalinuhan na aming magagamit sa paglilingkod sa iyo. Kaya po, Panginoon, aming inuutusan, lalong-lalo na sa pagsubok na dumarating sa aming buhay, ang COVID-19 virus, Panginoon, inuutusan namin ito sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Palayasin mo po sila, Panginoon. Doon mo po sila ilagay sa karagatan, sapagkat kami ay iyong mga anak. Naniniwala po kami sa iyo, Panginoon, na hindi mo po kami pabayaan. Ang lahat na nanampalataya sa iyo ay hindi po mahahawa sa mga COVID-19 virus, sapagkat ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng kagalingan, kalakasan, kalusugan ng aming panglupang katawan na aming magagamit sa pang-araw-araw namin na pamumuhay. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Salamat, Panginoon, dahil naririyan palagi ang inyong presensya sa amin sa pamamagitan ng banal mong Espiritu o Diyos. At salamat po, wala po kayong pinipili upang panahanan ng banal mong Espiritu. Salamat, Panginoon, dahil sa pag-ibig ninyo at sa pananampalataya na tatanggap po nito, Panginoon, ay pwede mong gamitin o kasangkapanin, lalong-lalo na sa panahon po namin ngayon, na marami pong mga tao na nangangailangan ng lakas ng loob, nangangailangan ng katatagan, nangangailangan, Panginoon, ng patuloy na pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Salamat po sa iglesyang ito, Panginoon, na patuloy na nagbabahagi, nagdadala ng salita ng pag-asa. Salamat, Panginoon, sa mensahe at patuloy, Panginoon, na ginagamit mo ang kaparaan ng ito, O Diyos, upang patuloy na madala, Panginoon, ang salita ng pag-asa na nagmumula sa inyo. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na hindi po nagkukulang sa amin. Kami ang nagkukulang sa inyo, Panginoon, kung kaya sa pamamagitan po nito, O Diyos, ay patuloy mo kami inaabot. Salamat po sa umagang ito, sa mga salita mo, na patuloy na naging kalakasan, kagalingan, at gabay po sa amin, sa gabay ng Espiritu Santo na nagmumula sa inyo. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin, patuloy na matawag kami sa iyo, Panginoon, sa sandaling ito. Dinadala namin ang aming mga minamahal na miyembro ng St. Paul United Methodist Church.
saan man sila naroroon, O Diyos, anuman ang kanilang nararanasan at sitwasyon sa ngayon, Panginoon, na aming pinagdadaanan. Hiling namin at panalangin na patuloy mo silang bigyan ng matatag at malalim pang pananampalataya sa iyo, Panginoon. At pag-asa, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan, iiwan man, Panginoon, sa ganitong sitwasyon na aming patuloy na nararanasan sa ngayon. Panginoon Diyos, ang bawat sambahayan, ang mga senior citizen, Panginoon, na sa ganitong init ng Panginoon, sa init ng panahon, bigyan mo po sila ng kalamigan, Panginoon, upang hindi sila magkaroon ng anumang karamdaman. Kaya Panginoon Diyos, dalangin ko na gabayan mo po sila sa kanilang kalusugan, anuman yung mga tinitake nilang gamot, na maintenance nila, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng visa para sa kanilang kagalingan. Ang mga bata, Panginoon, na ilang buwan na, Panginoon, na ang kanilang nurturing part, Panginoon, ay nawa ay maipagpatuloy namin sa aming iglesia, yung mga ministry namin para sa kanila. At hiling din namin ang mga kalalakihan na patuloy mo silang pasiglahin, Panginoon, hindi lamang pisikal, higit sa lahat ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lalo mo pa po silang pag-alabin sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Ganon din po ang mga kababaihan, iba na rin sa kanila, Panginoon, ay nagkakasakit na, patuloy mo silang gabayan at patnubayan, at nawa sa pagkikita-kita namin, ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng kasiglahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy dakila naming Panginoon Diyos na aming iniuugnay ang aming sarili sa inyo sa diwa ng aming pagpuri, pagkilala sa inyong dakilang kapangyarihan. Ikaw na makapangyarihan sa lahat, ikaw na aming Panginoon na hindi nagbabago, ang Diyos na aming pinaniniwalaan noon, ngayon at sa mga darating na panahon. Ikaw na Diyos na nagbibigay sa amin ng mga pangangailangan. Kaya nga, wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Wala po kaming may bibigay na kawang gawa o may bibigay na pag-ibig sa iba kung hindi ka patuloy na umibig sa amin, kung hindi ka magbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya nga Diyos, sa pagtatapos ng aming dalanginan sa umagang ito, sa inyo po namin ibinabalik ang aming papuri, pagdakila, pagpapasalamat, sapagkat pinagpala mo ang aming iglesia, pinagpala mo ang bawat isa sa amin sa kanilang mga kaarawan na dumating sa kanilang mga buhay, sa lahat ng mga tinatanggap nila, O Diyos. Salamat, O Diyos, dahil hindi ka nawawala sa kanilang mga buhay. Ganon din ang komunidad na aming kinabibilangan. Salamat, O Diyos, dahil sa gitna man ng kalamidad na nararanasan ng aming bayan, nandiyan ka lagi para solusyonan ang mga maliliit o malalaki mang mga suliranin ng bayan, ang bawat mamamayan, O Diyos, na hindi alam kung ano ang kanilang mga ginagawa. Ngunit salamat, O Diyos, dahil gumagamit ka ng iba't ibang kaparaanan sa mga patao na magambag sa kanila, sa komunidad o sa lipunan na kinabibilangan namin. Ay andyan ang mga tagapanguna sa amin, andyan ang mga leader namin. Sila'y ginagamit mo, O Diyos, para ang pansamantalang kalagayan ng bayan namin ay maghilom at mabigyan ng solusyon dahil hindi ka nawawala sa aming mga buhay. Kaya nga, dakila naming Panginoong Diyos, sa pagtatapos ng dalanginang ito, muli po naming hinihiling ang iyong patuloy na bendisyon sa amin. Ibigay mo sa amin ang iyong patuloy na biyaya, ang kaligtasan ay tatanggapin namin, ang pag-ibig mo, O Diyos, na hindi nagmamaliw ay siyang maranasan namin, at lagi mo kaming iligtas sa anumang kapahamakan dulot ng pandemic na ito at iba't iba pang kapahamakan na nasa paligid namin. Ito po ang aming panalangin at bendisyon, kalakip ang aming pagpuri at pagpasalamat sa dakilang pangalan ng aming